busy. Sa tanang mga members sa church nga nakabalik na po pagbalik today. Amen. O sabi ninyo kaganina, pinugin ako pantungod sa traffic kay sirado ang Rojas, sirado ang ining Artiaga, sirado pag yun ang Claveria. So ako ibuhat matina ko. Matina payon sa sabungan. Payon sa bining gitawag right dito sa Tuan Shrine. Pag-abot pag yun sa crossing maa, pati paging traffic ka. Pero sa kadakong kalipay nga nakabot ko diri sa inyong Thanksgiving, pagpasalamat sa Ginoo. Sa nagayot na, kadakong diri o salamat sa akong my friend sa akong kalimot ng pangalan Edward. Brother Edward, nice to see you again. And Pastor Ken, uban pa na itong mga member dali sa church. Ni Judy o ni Juan, ni Cheryl, makaya na sila manulti. Ni Anton, hindi makaya na sila, pero karoon doon na sila kumpiyansa na sila kaayon na musulti sa pulo. O niyapon si Pastora, Arakil, Pastor Julito, ubang pang mga pastors, kaniya din ni o sa tanang members sa church. Salamat sa maong oportunidad ng gihatag sa Ginoo. Now, anita sa pulong sa Ginoo tungod kay according to the Bible, that man shall not live by bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. O kini nga topic nga itong pagkadiskasan karon mo po niya kung iwali ito ganina sa first of second service sa Artiaga. Actually, doon na talaga mga leaders nga mo kuan, mo hapong diri. Pero tungod kay Christmas party ko lugma dito sa kuan, sa church, diha sa Davao Christian High School, nag-practice sila o kanta o sa ilang presentation mula nga wala sila makauban. Pero let's pray. Mag-apot na Ginoo, salamat sa kayayunan. Salamat sa mong alagad nga gigamit din lugar. O salamat sa tanang mga members sa church nga nisuportar sa mga pagpangalagad. Amen. Nga natukod kini mga simbahan ng Ginoo. Tungod kay dili kabubuton sa tao kundi kabubuton gid nimo. Amen. O nagampo ko nga kami tanan karon nga paminaw si mong pulo nga kami tanan pasabtan namo. Kung dili lang kayo masabtan, Lord, help us to be a doers of your word and help us to put into practice, not just a listener of your word. And Lord, continue to open our hearts and our minds, continue to speak to us. O maminaw mi sa imong pulong. O ang imong pulong dili lang kay among paminaw, kundi among pagkabuhaton ug among tumanon kung sa gingon sa imong pulong. And we give you praise, we give you glory, and we declare that you are Jesus, the Son of the living God. And you are the King of kings and the Lord of lords. And all the glory and the honor belongs to you alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Now, ang atong topic daw, si Grita, kagmay pa na yung mga bata. Silingan mi kami ato sa wireless. O niya, mga gagmay pa na yung amigo magkaya siya magginikanan si Sister Grita o si Brother Gorio. Hangtod niya, namalahin mi dito kay daga naman kay mga rebuilding. Sila ipalhin diri sa Pampanga o ipalhin sa Artiaga. Salamat sa Ginoo, nagmatinumanong gyapon sila. Salamat sa Ginoo. Now, let's go to about the topic that we're going to discuss about the true meaning of Christmas. Ang tinuod nga rason o kahulugan sa Pasko. Usay atong una-una kahulugan sa Pasko mao nga mangayot ta. O niya mamaskot ta.
Di ba? Kaniya mag-celebrar ta pinagis pagkaon o kumbira. Now, atong discussion karon, what is the real meaning of Christmas? Because the real story of Christmas is more wonderful and fantastic and life-changing than we ever imagined. The Christmas story is found in the New Testament books of Matthew the tax collector, the medical doctor named Luke, and also the fisherman named John. So tulo lang sa New Testament ang nag-isgot mahitungod sa kahulugan sa Pasko. Una, mao si Matthew nga usa ka tax collector maniningil og buhis. Ang ikaduha mao ang medical doctor nga ang iyang pangalan mao si Luke, and then the fisherman named John. Now let's go to the book of Isaiah. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, giingon din, all right, then the Lord Himself will give you the sign, o ilhanan. And then look, kumingon Tagalog, you have to be alert or be attentive. Kinahanglan imong sagani mong attention. Nga dili ka maglingalinga, dili ka mag tanaw-tanaw sa imong wala og tuo. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. At that means God is with us. Everybody, God is with us. Now, pila pa katuig ginahitabo nga kini sulti panahon pa ni Prophet Isaiah. Another verse of the Bible, in Isaiah chapter 9, look at verse number 6. Giyon din, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mao ni ang hulagway sa atong Ginoong Hesus nga nay bata nga matao o niya dunay kini nga bata gihatak tungod kay, according to the book of John 3:16, kay gihigugma sa Ginoo, for God so loved the world and He gave His only and unique Son. Wala sa daghang anak, only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Nahibalo ka ba? Naanas kingdom siya, nasa ang trono, naglingkod. Pero miyan gipadala siya sa ingamahan. The message of the Bible is not about the desire of man to be with God. It's all about the desire of God to be with man. Di ba, wa ka nangandoy niya, kaya ba ka nato nangandoy ka na nahimot ng Kristo? Wala, oy. Until such time, nga nakadungog ka sa mayang balita. Pagkadungog ni mo sa mayang balita, itong tawag sa Diyos. Kaya gusto, ang atong gusto, maumang yun niya, way magbuot na to. Gusto na to, nga, ang atong gusto may matuman. Ang atong gusto mao, nga, kita may magdala sa itong kinabuhi. Wala ba kinalang Ginoo? But thanks be to God, before the foundation of the world, according to the Bible, God has chosen you already. Amen. Nagipili ka ng daan sa Ginoo. Wala pa ta makita, wala pa nakita ni mong mama o papa. Wala pa ta magkristohanon. Kinsa may magdahom nga mag-aning og tibong ko. O niya ning nindot nga simbahan na magtigong ta dinhi. Nga malabay-labay naman mo ng tibong ko sa una. Ngit-ngit pa o niya mingaw pa ni lugara. That this is remember another verse of the Bible. Gingon din sa Gospel of Matthew, chapter 1, verse 18 to 21. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant
through the power of the Holy Spirit. Ang tanaming through the power of the Holy Spirit. Everybody. Through the power of the Holy Spirit. And Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. Tungod kay sa malaot man gud sa mga Hudyo, kunya kasulon na mo, niya ang babae na buntisan. Kunya karon, ready na ang inyong kasal. Ang babae, dalon na siya, pagkahibalo sa mga tao na nabuntis sa babae, dalon na siya dito sa puntahan sa simbahan. Ang mga tao maglabay dito, pakaulawan siya. Pero tungod kay si Joseph, o sa kataong reliyoso, Diyos nun, dili siya gusto nga maulawan si Mary. Mao na nga ang ilang pakigsabot, murag musibat na lang siya ba? Pero nagdamgo siya, panahon siya pagkatulog ingon din as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. Ang taning ng Holy Spirit, everybody. Holy Spirit. She will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. So ang kahulugan, Jesus, ang kahulugan ni Jesus, manluluwas, Savior. Christ means anointed one. Now, another verse of the Bible, in John chapter 1, look at verse 1 to 3. Because in the beginning was the Word, which is the Lord Jesus Christ. And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things, ang tanan ko ng butang, and all things were made through Him. Without Him, nothing was made. Ang tanan butang na itong makitaan, o ang mga butang wala na itong nakitaan, o even sa kalibutan may zon, gihimo ang naghimuan ni, mao si Ginoong Hesus. Diba, ang Bible na gaynon sa the book of Genesis, ang kalibutan is empty and void, walay sulod. Until such time, mingon ang Ginoo, let there be light. And there was light. Ang gisulti sa Diyos, pulong. O kinsa kini nga pulong? Si Jesus. Siya ang pulong. Gibuhian ang pulong. O niya, sa diyang gibuhian ang pulong, ang Holy Spirit, mao'y nagpahitabo sa pulong. Muna, kung na may mga circumstansya, na may mga pagsulay, just speak the word. Instead of murmuring and complaining. Di ba? Doon ay giingon sa centurion, Lord, gusto na ko nga maayo ang akong pinatunan. Ayuhang akong pinatunan. Pero si Ginoong Hesus willing, sige, muadto ko sa inyong balay. Akong ayuhon. Pero ang centurion may no, just speak the word. Isulti lang ang pulong. Maayo akong pinatunan. Dahil ka ba, ang pagsulbad sa problema o pagtagpo sa pagkinahanglan, dili na lang magpagulpol ka o imong pasanginlan ang bisan kinsa, pasanginlan imong imong silingan, pasanginlan imong iro, pasanginlan ng hiring, pasanginlan upang mga tao. No, just speak the word. Isulti ang pulong. Tungod kay ang pulong kahayag. Hallelujah. Amen. Ang pulong gamahanan. Si Jesus ang pulong. O niya, hiblo ka ba kung isulti ninyo ang pulong, taliwala sa problema o pagkinahanglan, ang problema o pagkinahanglan, masulbad na o matagpo ang pagkinahanglan. Hiblo ka ba ngano, tungod kay ang pulong gamahanan. O Diyos ang pulong. Glory to God. Now, ingon din nga ang pulong Ginoo. That's why in John 3:16, that for God so loved the world, and He gave. Now, kahulugan sa Pasko, dili pangayo. Ang kahulugan sa Pasko is giving. Worship and giving. Di ba, subukan na ito. Kung ay magpamunya, kinukariyan to.
Sugon mi sa mong ginikanan at pagpasko yun, kaya ito itong inyong mga ninang o ninong. Niya ako mga ninang o ninong kay mga palahubog man. Niya, ato na mo dito. O niya, papasko mi, tagaan mi o 20 piso. 20 centavos. Ang 20 centavos kaniya to papel. Papel ba? Muna makatigom ito mo, titindan mo baktas, binaktasay. Pero ang kahulugan sa Pasko, dili ka ng panayo. Ang kahulugan sa Pasko, mao ang paghatag, ikaduha. Ang kahulugan sa Pasko, mao ang pagdawa. Giving and receiving. Can you see amen? Mudawat ka, muhatag ka, mudawat ka. Tungod kay pinaskuhan na, nagihatag sa Diyos. Now, ang magbalantay sa karniro, the shepherds and the angels understood the meaning of Christmas. Kaya kung wala ka mahibalo sa kahulugan sa Pasko, muna na pila ng katuig din kalibutan. Ang ato rin himon, maurag yun ang sigpangayon. Sigpangayon. Nabulaan ba ka ang sigpangayon? Tabay mga tao ni dato sigpangayon? Wala. Ang tao nga ni Uswa, ang iyon sa Biblia, bulahan ang tao nga, it is for blessed to give than to receive. Wala may nga kung sigag pangayo. Dili ka yun Uswa. Nakakita pa naging badyaw o kanang mga tao nga nangayo eskali sa Davao, nga maura magyapon ng mga naunga. Huwag gihapon na sila mong suwak. Muna gitawag nga mindset na ito ba, nakina na itong usbon. Gitawag na colonial mentality. Nagapos sa natong nahuna doon kay nadoktrinahan ta kaniyan to sa karaan na to sa dating daan. Dating daan ba sa? O ang dakong simbahan ng mga ulos doon. Muna yung mga dating daan sunod-luan ta nila, but praise God, nagipahigawas ta ni Ginoong Isos. Dili aron bangayo kung dili buhatag. Can you see amen? Kung ikaw buhatag, the more you receive. Amen. Magbukas ka lang, ugusa, daghana ang imong madawat. Hallelujah. Now, the shepherd, the angel understood the meaning of Christmas. Tungod kay sila nagsilibrar sa mga Pasko, gingon din now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flocks by night. Behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them. And they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings, for great joy which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior. And ang adlaw na tao sa siyudad ni David ang usa ka manluluwas. I bring you good tidings, for there is born to you, and you will find, and this will be a sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger. And suddenly there was a multitude of heavenly hosts praising, saying, Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill toward men. So it was, when the angels had gone away from them into heaven, then the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord hath made known to us. And they came and haste and found Mary and Joseph and the babe laying in a manger. Now, when they had seen him, they widely known saying which was told them concerning this child. And all those who heard it and marveled at those things which were told by the shepherds. Now, let's just look at that. Ang pinaka-ordinaryo na trabaho sa tao dito sa ilang lugar sa Israel, kanang magbalantay sa karniro. Pila ka-ordinaryo na trabaho. Kini mga tawhan na tibok gabi, ilang ibantayan ang mga karniro. Kato mga karniro, ipanghalat man to. Importante ito kaayo. Pero nahimalo ka ba? Sila mo'y unang ipadaygan sa manuluwas ng mga tao. Yan itong adlaw. Tungod kay sila ra po'y nakabata ni atong panahon. The news of Jesus' birth was given first to the lowest
people. They were keepers of sacrificial lambs. This is the reason they were in the field nearby. The keepers of the sacrificial lamb were the first one to hear the birth of the Lord Jesus Christ. When the shepherd witnessed the Lamb of God who came to save people from sin, they were dramatically changed. Nausap sila. Tungod kay ilang itanaw ilang kaugalingon nga magbalantay lang sa karniro, ordinaryo. Usahay, atong tanaw na itong kaugalingon nga marglooy. Tanaw na itong kaugalingon, way mahimo. Tanaw na itong kaugalingon nga walay kapasidad. Nahibalo ka ba, gipili ba yan sa Ginoo? Kanto mga tao na useless, dili mo magamit, hindi kalibutan. Pero gigamit sila sa Ginoo. Now, tanawa naman ang mga gitawag nga mga disciple ni Ginoo Jesus. Mga ordinaryong tao. Ordinaryong nga fishermen. Mga tao nga kaniadto gisalikway maigsoon sa katiligban, tax collector. O uban pa. Pero according to the Bible, nga ang kalibutan na turn around, may sunduon sa ordinaryo na tao. Ang Ginoo magpiling tao, pero gidihog niya sa gahom sa Espiritu Santo. Nahibalo ka ba? Ordinaryo sila, pero sa dihang na-encounter nila, nakita nila si Bishop Jesus, niuli sila nga nausap. Niuli sila nga na sila yung boldness, kaiso nga nagwali sa may balita. Ngayon nag-isulti nga tinuod ang Messiah, which the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Wala sila, pag paingon pa lang nila dito, ordinaryo sila, pero niuli sila nga nausap. Remember that everything, if I change, everything changes. Hallelujah! Now, Kristohanon, panahon na nga mabako ta. Panahon na nga mausap ta. Kaya ang plano sa Ginoo ni kanato, rich and satisfying life. Ngayon pala ka ba? Ang rich and satisfying life, dili man ang panglangit. Ang panglangit is forever and ever, we will be with the Lord. Everlasting life. Ang gitawag rich and satisfying life, di ba? According to John chapter 10, look at verse number 10. Ang yawa miyani aron sa patay, paglaglag o pagpangawat. But my purpose, sige nung Jesus yun, my purpose is to give them rich and satisfying life. Now, ang rich and satisfying life, dili man na langit. Dili na pang langit. Wala naman tawag ginahalang kwarta sa langit. Wala tawag ginahalang balay sa langit. Naginahalang mabalay ta o kining kwarta sa langit. Wala na. Wala na yawa sa langit. Wala na sakit sa langit. Pero ang saad sa Ginoo nga makabaton tag rich and satisfying life. Now, kano sa mga ito ni mabatunan? Nahibalo ka madili na ito ni mabatunan. Kung ang atong mindset, ang atong unahuna, may dili mausap. Munang si Ginoong Isus mingon, you are clean through the word which I have spoken to you. Hallelujah. Ang word of God is cleansing sa atong mind. Once kining atong mind, wala na usap, wala na bago. Kaya atong unahuna, pobre man ko, makalaluoy man ko, ordinary man ko na tao, man akong pagkabuhaton. Mga higalag, mga kaigsunan, ang plano sa Ginoo nimo, maayo. Ang plano sa Ginoo nimo nga mauswag ka. Ang plano sa Ginoo nimo nga rich and satisfying life ka, di ba? Unsay kaingon sa Book of Psalms, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Pero pila na kadaghang mga tuigan, kawala ka ng usap. Ay malo ka bang nano? Kaya wala na usap ang atong nauna. Kung ang imong nauna, dili maayo. Ang imong simatihan dili maayo. Kung dili maayo ang imong simatihan, ang imong gibuhat di pud maayo. Pero once gani ang imong mind is renewed by the power of the Holy Spirit. Amen. And the Word of God, mausap ang imong mind. Amen. Ang imong simatihan maayo. Kung maayo ang imong simatihan, maayo ang resulta sa imong gisulti maigsoon. Kaya the Bible says, you will have whatsoever you say. Mahitabo kung sigisyo, tama itong ingon ni Virgil. Kaya kung sa una, daghan pa kong problema. Kwarta man yan, kwarta. Nanawag kong kwarta. Tawag kwarta, nagikan sa Japan.
Money from Japan. Abot, kwarta nagikan sa Amerika. Pag-abot sa ngalan ni Jesus. Unya karon, sigog kanang mag-ampo na ganay ko. Ganahan ko mag-ampo, walay tao. Kasi ba no may tao, wapo ning ampo, tawag ko kay kun basig tagan makadog ba. Noon sa pastor ko nabukang man so Pero wala. Sigog tawag ko kwarta gikan sa Japan, lapat man nilang kwarta. Abi nimo, dahil mga tao niyan mga simbahan, pastor, membro mi kani adto o niya tuwa na mes Japan na puyo karon mangayo ko og dedication certificate. Pwede ba magka-issue ka? Ingaw siya, taga-taga. Imuhan akong dedication certificate. Kita ka kung 2 kalapan. Bilang na 2 kalapan? O niya, kaniyan to. Sa diyan, nag-ampo ko kwarta. Tawag ko kwarta, nagikan sa Canada. Kwarta nagikan sa Australia. Kwarta nagikan sa Amerika. Ako nang ipanagtawag. Kaya mo na sa Bible. Call it to stay as though they were. Tawag mo nimo. Nahibalo ka ba suroy-suroy sa kining City Hall. Mamuda pa mo sa una. Suroy-suroy City Hall. Abi nimo, sa Caesar, portrait ka ng Studio Caesar. Paggawas na ko na may kwarta. Nahibalo ka mo. Ako din kitabakan. Nagantao na nagkuhan, nagantao na nag-agi-agi. Pero kitabakan. Ay basta ikaw makakita ko tagiya. Kaya dayon ko lingkod, kuha akong kwarta. Sa unahan ako kita na tinuod ko gitna. $50 US ako yan dollar. Dito din kong tinuod naman ang PNB diha, ma'am. Ma'am ba ni? Tinuod ba ni? Kung tinuod, pagkabyuhan mo, kabyuhan dahil. Kwarta ko. Sinira. Pagkasunod bulan ako na po kwarta. Agi na po ko diya sa city engineers. Makakita ko, may kwarta na nayagyak ba? Makwarta na nayagyak. Tamang na po. Tamang na po, kita magkasama. Abi niyo, dagang kong milagro nung nakita may son. Na-experiensyahan. Tungod kay, ang imong gisulti, pulong sa Diyos. Hinumdumi ang mag-provide na ito ang Ginoo. God will make a way. Can you say amen? Yes. Doon ay bagay ang Ginoo sa pagtagpo sa itong pagginanglan. Dili ta maka-experience of rich and satisfying life na kinabuhi kung ang atong una-huna wala na bago. O niya, kung wala na bago ang atong una-huna kay tawag o colonial mentality, o niya, ang atong una-huna, pobre man ako ginikan. No, dili ka pobre man ang tao. Asa man gikan ang tao? Gikan ba kay Adan? Gikan kanan? Asa gikan si Adan? Gikan sa Diyos. Hallelujah. Dato ang Ginoo nga itong kilagaran, kalisingin man. Yes! Pero pamunta ng anong galisod-lisod ng takaron. Naglisod-lisod takaron tungod kay na pobre ka sa pulong na imong gisulti. The Bible says that you will have whatsoever you say here. That's why the book of Proverbs nagayon, guard, bantayi ang imong pulong mugawas sa imong baba. Either life and death mugawas sa imong baba. Kung kunay problema, isulti ang solusyon sa problema. Amin mo sa balay. Namo gid ito mga po. Bawal magsulti dito og puno nga dili maayo. Dili ka pwede dito. Bawal. Dili ka pwede. Bisan pa sa akong mga anak, ako nang sila tutuluan. Tungod kay kung nagsulti ka dili maayo, imong ipitar maigsoon ang mga tunglo o malas. Bisan unsaon just look at me. Bisan unsaon imong ampo, kung ang imong sinultihan wala na usab. Kay wala usab ang imong unahona. Ano wala na usab ang imong unahona? Kay wala nimo ang gituhuan unsay giingon sa pulong sa Dios. Tuhui ikinabuhi o unsay giingon sa Bible. Kay kun imong tuhuan o unsay giingon sa Biblia, I tell you it works. May pamo na sa imong kinabuhi. Pero sige ta og kasuko, sige ta og basol, sige ta yaw-yaw. May sunod na po ng sunod tuig.
Maurang yapon, kamusta ka brad? Maurang yapon. Pwede ba mga ikong pinaskuhan? Wala. Now, when the shepherd may witness the love of God, they no longer acted like outcasts. Shepherds, they were changed, excited, and bold. They wanted everybody to know about Jesus Christ. It was just the people they knew, but everybody would listen. So powerful was their testimony that the people were so amazed. Even after the shepherd left the Bethlehem, usa sa kaulugan sa Pasko, they were praising God, glorifying His name. Ang kaulugan sa Pasko mao nga kita mo sima magpasalamat sa Ginoo. Even the angel understood the meaning of Christmas. Naibalo ka ngano? Tungod kay in Luke chapter 2, from verse 13 to 14, suddenly there was with a great angel a multitude of the heavenly host, praising and saying, "Glory to God in the highest, on earth peace goodwill toward men." Yes, look at me. Naibalo ka ba? Sa dihang na tao ang manuluwas, nga bako si Ginoong Hesus. Ang tanan nalulod na sa langit, Maikson, naghugyaw o kalipad. Unya nagdaig sila sa Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Ilang ipasalamatan ng Ginoo kay niabot na ang panahon nga nataon na ang manuluwas sa buong kalibutan. Now, the real meaning of Christmas, number one, God became a human being. Ang Ginoo nagpakatao. Dili siya tao. Nainag ang mga tao gusto mahimong Diyos. Diba doon ang mga tao na gusto mahimong Ginoo, pero asa sa natugpa sa Pasig Jail. Diba? Nainag ang mga tao na gusto mahimong Ginoo, pero namatay sila sa encounter panahon sa pag-atake sa military. But praise God, ang atong Ginoo, Diyos siya, nagpakatao. Nahibalo ka ba ang siya'y purpose? Gano'n nagpakatao ang Ginoo para maabot kaniya. Para maduol kaniya. Because God is holy. Balaan ang Diyos. Dili ka pwede nga makaduol sa Ginoo because of the holiness of God. Mawito ng Bible na gayon, the law was given, but grace and truth came by the Lord Jesus Christ. Na ang balaod, wala ta na matarong pinagis balaod, na matarong ta maigsoon, pinagis sa sakripisyo ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus may nagtuman sa balaod. Hallelujah! Kung sa may balaod, love one another. Hallelujah! And then, giingon din sa Bible, nga, the real meaning of Christmas, God became a human being. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made through Him, and the Word became flesh and dwelt among us. The one who made the world into the world in person. The one who created the world became creator of a human being. We discovered the unbelievable kadili katuhuan nga gugma samahan din kanato maigsoon nga iyang giusap ang iyang kaugalingon, giusap niya ang iyang kaugalingon aron lang makaduol sa nimo. Way lain nga nahigugma nimo labaw pa sa tanan. Ang imong bana, imong asawa, salamat sa Ginoo sa imong bana, salamat sa Ginoo sa imong asawa, salamat sa Ginoo sa imong anak, salamat sa Ginoo sa imong apo. Pero dili sila maigsoon forever nga makiguban kanimo. Kapila ka nasakitan sa imong bana. Tagkuhan, di ba? Kapila ka nasakitan sa imong asawa. Kapila ka nasakitan sa imong anak. Kapila ka nasakitan sa imong lola uban pa mga tao. But never ka nasakitan maigsoon sa isulti sa Diyos. Why? Because God loves you. Kaya higupan nimo. Hallelujah. Why laing nga nagtagad nato, nabaw sa tanan, it's only God. Because the Bible says, for God, our Heavenly Father, God loves the world and He gave His only over. Dili angels and yet He had an only begotten Son. The Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kitagad at pinakadako ka pinaskuhan. Ano sa may pinadako ka pinaskuhan? Si Ginoong Hesus. Ang rason nga nahimong siyang tao, aron ikaw kako, makabaton kang kinabuhi dayon. Nahimong kabagano, because God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Hallelujah. Ang atong paglaom, Maigson, wala sa mga butang at temporary ng kalibutan. Ang
atong paglaom naa sa eternal things. Mo nang ingon sa Bible, whosoever believeth on Jesus Christ will never perish but have everlasting life. Bible kabagkano? Because Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through the Lord Jesus Christ. Kung gusto ka maluwas, si Jesus. Kung gusto ka maayo, pinagi ni Jesus. Kung gusto masulman ang problema, si Jesus. Kung gusto ka hayahay ang imong kinabuhi, si Jesus. Kung gusto ka malipay na sa tanang panahon, si Jesus ang tanan. Siya ang tanan. Kasumbanan sa itong problema. Relihiyon? No. Ngalan sa simbahan? Dili. Grupo sa mga tao? Dili may son. Hallelujah. We discovered the unbelievable deep love of God. And God changed His mode of being, taking upon Himself our humanity. Naibalo ka ba kung sigingon sa Philippians chapter 2 from verse 6 to 7? Though He was God, He was God. He did not think equality with God something to cling to. Instead, He gave up. He gave up His divine privileges. He took the humble position as slave and was born as a human being. When He appeared in human form, ngayon sa Bible, siya Ginoo. Pero nahibalo ka ba ang iyang privileges? Ingon na Ginoo, wala niya gigamit may son. Pwede nga mo tawag siya sa manunod na diha-diha dayon. Ang manunod na diha-diha dayon mo anha. Diha dayon. Iya kang siya protektan pero wala niya gigamit. Siya Ginoo pero iyang isulod ang pagkatao. Aron na ikaw ako makabaton ka kung kinabuhidayon. Kung ang kinabuhidayon imo mabatunan karon, karon na. Di na ugma. Kaya ang Bible na gayon that whosoever believes in Him, nabay patay mo to. Ha? Walay patay mo to, may tao na nagwali. Ngatos menteryo, nagwalin ta kung doon ay funeral service kay mga buhay matong iwalihan. Pero sa menteryo, wala tungkol kay di mo na mo to. Ang kaluwasan, pinagi sa faith. Remember, faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Unya kung makadumog sila sa pulong sa Ginoo, mudawat sila ni Ginoong Hesus, pagdawat ni Ginoong Hesus, mutuo sila, unya makabaton sila kinabuhidayon. Diha-diha dayon. Ang salvation dili ugma. Now is the time to receive salvation. Hallelujah. Kalon ang adlaw ang kita maluwas pa ito. Number 2. Reason number 2. The real meaning of reason. Number 1, that God become human being. Number 2. Ang number 2, make Jesus your personal Lord and Savior. Himo nga si Jesus maoy imong Ginoo ug manluwas. Ang termino Lord and Savior, everybody. Lord and Savior. And now what is the difference between Lord and Savior? Naiuban ka nato, gihimo lang nato si Jesus na Ginoo manluwas. Gihimo lang nato siya manluwas. Giluwas ka sa Ginoo tungod ipasaylo sa Ginoo imong sala. Isulbad sa Ginoo ang imong problema. Itagpo sa Ginoo ang imong pagkinahanglan. Kung kaigsaad sa inyo nagayon. Ang bisan kinsa, ang whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero siya imong manluluwas, pero dili nimo siya Ginoo. Unsa may pagkaw sa pagtumingon sa Ginoo, imo siya Ginoo, ang buti pasabot anak mao, na ang iyang kabubuton mao imong gituman. Siya atong manluluwas, pero lahi ang dalan nga atong isubay. Mao na kung lahi ang dalan nga imong isubay, makahirap-hirap ka gyud. Pero kung sundo nimo ang lakad ni Jesus, kung sundo nimo si Ginoong Jesus, hallelujah. And then, ang imo magyan may sunlipyo na na. Ang imo magyan, wala ka naglakaw sa kangitin, naglakaw ka sa kahayag. Why? Tungkol kay Jesus ang kahayag. Glory to God. Kung nagbisan unsa imo pagkabuhat, muuswag ka. Yan, muuswag ka, tungkol kay naka sa kabubuton sa Diyos. Pero kung gabugawas ka sa kabubuton sa ginungit-ngit, o na, tanawa na ko ang nasod sa Israel, sila gipagawa sa Ehipto. Pagabot o doon ay pangalan mga giya kanila panahon sa adlaw. Doon ay pagkagabi, maupod. Doon ay kalayo. O niya, kung ang pangalan mohonong po sila. Tungkol kay kung mag-una sila sa pangalan, ngit-ngit. Kung magpawahipot sila, ngit-ngit gihapon. Kita nga mga believers,
musunod ta kanunay sa direksyon sa Ginoo kung sa giingon sa Bible, mao'y atong gitawag nga mapa o mao'y guide nato kada adlaw. Kanisi, amen? Hallelujah. Sundon nato. Tanaw na to ang kinabuhi ni Mary. Now, giingon din sa Luke chapter 1, look at verse 26 to 35. Giingon din in the 6th month Elizabeth pregnancy, God sent angel Gabriel to Nazareth, the village of village in Galilee. To a virgin named Mary, she was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you." Inay mo katapat, ang Ginoo nagauban kanimo. The Lord is with you, the Lord is with you. And confused, this Lord Mary tried to think what the angel could mean. "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God. You will conceive, give birth to a son, and you will name him Jesus." At the name of Jesus, everybody. Jesus, and he will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Mary asked the angel, "But how can this happen? Unsa ni pagahitabo tungod kay birhen man ko? Nakuya, pero wala pa man makahikap na sa akong kamot gani. Never been touched pa. I'm a virgin." And then, Mary asked, "But how can this happen? Because I am a virgin." And the angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God." Tanaw mo lang yun. Imagine, kung di mong tanaw. Pagbuntis si Mary, o niya, ang amahan din si Joseph. Nahibalo ka ba doon ay nagang mga challenges, kaulawan na iyan, yato ba? Kidawat ka itong maong mission, o gibuha pa bawat sa Ginoo na ito kaniya. Nahibalo ka ba, bisan nagatubang si daghan kayong mga pagkakaulaw, nagatubang siya maisun sa daghan ng mga kasakitan, pero wala niya iksapayan. Nahibalo ka ba, iyan gipil. Look at verse 38. Kung sa'yo gingon sa verse 38, Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." Hallelujah. Hingon sa ako, alagad ko sa Diyos. Usay kita, mawawat ang sulting ito sa uban. Usay, maulot ako, ikaw ba ito mag-apok? Di ko ikaw lang sa ito. Look at Mary. Look at Mary. She was 17 years old. 17 pa lang yung edad. Pero nana sa boldness. Nga musukot sa Ginoo. O mingon sa, "Yes, I am the Lord's servant." May tabuong taang sa giingon sa Ginoo. Hallelujah. Mauna nga, ang ikatulong nga itong maiskutan din mao, nga kinahanglan may son. Make Jesus your personal Lord and Savior sa imong kinabuhi. Dili lang kay siya imong manuluwas, kundi siya imong Ginoo. Kung mayon sa imong Ginoo, kung siya mo imong Ginoo, ang iyang kabubuton mo'y matuman. Dahil meron ka ba kung kabubuton sa Ginoo mo'y tumanon, bulahan tamay so. Amen, amen. Nganong nagkalisod-lisod ta, dahil meron ka ba? Nganong nagkalisod-lisod ta, tungod kay wala na tamay so, nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Ako nahibalo kung manako sa kabubuton sa Ginoo. Kung nandunay mga ups and down nga akong nagiyan, thanks be to God. Nakasurvive ko may son. Kaya nahibalo ko manako sa kabubuton sa Diyos. Kung nandunay mga challenges nga moabot, may son, pilit na, madali. Wah, ito kinahibalo ta. Remember that Christianity is not just knowing about God, kundi naakas kabubuton sa Ginoo. Nahibalo ka, Christianity is knowing. Sama sa gingon ni Apostol Pablo, "I know whom I believe. And I am persuaded that God is evil." At sabi yung God is evil, everybody. God is evil. Ang Ginoo makahimo sa pagsulbat sa itong problema, pagtagpo sa itong pagkinahanglan. Nahibalo ka bagyano, tungkol kay according mo nag-ingon at pag-ibasa, John 3:16.
Now, number 3, reason. Ang kahulugan sa Paschal Christmas is also about purpose. What's a purpose? What was the purpose of Jesus Christ coming? Now, according to Luke chapter 19, look at verse number 10. For the Son of Man came to seek and save to those who are lost. Ang kabubuton ang kahulugan sa Pasko na dunay purpose. Dili ng pagpangayo lagi, kundi ang kahulugan sa Pasko ang anak sa tao, which is the Lord Jesus Christ, niyanhi nangita sa mga tao ngayang pagaluwason. Hallelujah. O mauna ang giingon sa John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang tanaming ng everlasting life, ang dayon ng kinabuhi, may kining kapobrehon, kawalan doon, sakit, balatian, temporary na lang. Pero kanang ginharian, may isod na giandam sa Ginoo kanato, na makikuban sa Ginoo sa wala na niya katapusan. Doon na yung sa kapastor akong kaistorya. Panahon to sa Thanksgiving sa Banay-Banay. O niya karon, wala nang istoryahan na yun. Naminaw siya sa kong testimonya, naminaw po sa iya. Siya pastor na sa Panabo. Karon, nadisgrasya ang iyang sakyanan na yung isakyan. Diya sa Matala man siguro na yung paliwan sa Cotabato. Katulo ng balintong. Pigas ligid ni Pan na naigo sa gutter niya, isa na po hantod. Muna ang iyang asawa, critical siya, totally patay na siya. Daghan siya sa mad, daghan siya bunog, niya, ingon siya nga, wala na pastor, atong panahon na patay na gito. Naibal ka bakit siya na-Kristiyo nila, usa ka commander sa Muslim. Kaya kamusliman man itong area. Gidala sila maigsoon sa ospital. Ang Muslim dili ka to, buhay siya, tungkol kay gidala sila, paingon sa ospital, na wala na tungkol na delay o usa ka oras tungkol kay dugay, niabot ang ambulance. Sabi ni mo, samtang namatay ko na siya, nakita niya yung kaugalingon. Yun siya man. Sabi niyo, pastor, kanang wato na taglangit. Niya, kasi dito ko, kuha ng langit. Pagsunod daw niya sa langit, ang tanang mga Kristohan kung nangamatay, naguna na ito. Nakaila. Ha? Nakaila na ako tanan. Si welcome. Nakaila niyo ito, dili ko kaila. Kunya, ang color dito, sa mga tao, wala na itong. Iniatong nga sa itong kilid, dili na ni siya itong, puti na ni. Nya may lahanin mo may son na siya Amerikano tungod sa ang iyang panakoy puti. Pero abin mo, nindot kay pastor. Pwede na nindot. Sa ginharian sa Diyos. Pwede na mong lipaya. Unya, niya nga sabi niya ito ko kuwan. Murag ibabalik pa siguro kung sino napak ko yung misyon. Hindi niya ganit daw siya gusto mabalik pa. Kaya gusto na siya na may guban sa Ginoo sa wala na katapusan ng tinod na ang ingon sa Book of Revelation nga dito sa ginharian sa Ginoo may son, di ba? Na ingon sa Book of Romans, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Muna dito sa ginharian sa Ginoo katagbawan. Muna ayaw mo kahandog mamatay, kanisi amen. Pero ayaw mo mong kadali o kamatay. Eh, magwalay pa ta sa maing balita, kanisi amen. Hallelujah. Kaya sa langit, wala man naman ang kwarta. Sa langit, wala naman tayo pagkinahalan nito bulawan. Nagkinahalan tayo dili may ikson para padayon tayo mga lagad sa Ginoo. Glory to God. Walang siya Pastor Pablo na ngayon. Alam ka na ako ang pagkinabuhay mo si Jesus. Ang kamatayon dili kapilihan kundi kadaugan. Hallelujah. Yan ay Diyos lugan. Bisan pagani atong lawas. Ang atong lawas gusto na mubulag sa atong kabak. Ang atong galagming, atong galag gusto na mubulag. Atong naglangit. Ay nga naman. Dinis kalimutan, ubuhon pa ta, kaliturahon pa ta, patiyon pa ta problema, malipay ta ng oras, ang taon-taon, makadawag tag balita, kanya man na yung text ni mo, mawa ka rin i-replyan, o i-reply ng din mayo, mag-goal ka, pero sa langit wala na yung goal. Can you see amen? Muna,
ang giingon sa Titus, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Hallelujah. So let's go to now. Jesus came to the world to save sinners. That's the true meaning of Christmas. Last. Ang last. Ay bro, katapusan, nakahulugan sa Pasko. Ang katapusan ng kahulugan sa Pasko is giving and worship Jesus. Hatag o simba si Jesus. Now, tanaw na to din sa Gospel of Matthew. In Matthew chapter 2 from verse 1 up to 11 again, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About the time some wise men, ang tanong wise man, everybody. Wise men. Hindi mga buko, mga wise men. Wise men from eastern lands arrived in Jerusalem and asking, where is the newborn King of Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Anong gitawag sila malamon? Malamon sila tungkol kay ilang gipangita ang baby Jesus. Anong tao nila? Ano ba sila pinaskuhan? No. Ilang gipangita, anong simbaon? Imagine layo kay sila. Ni kaso sila taas, pilakadlaw nilang lakbay, maigsoon, nagsakay sila camel, o kung sa'y asto, wamay sakyanan kariyanto. Baktas kasagara, pilang kilometro ilang ibaktas. Aron lang! Ilang simbahon si Jesus. Kita, atong simbahan, mahika pa na to. Maglisod matag simba. Kung mo simba, matuong pag yun. Muna, nagitawag sila wise man tungkol kay ilang gisimba si Jesus. Kung imong simbahon si Jesus, may son, usa ka kataong malamon. Kada revelation na nagikan sa Diyos, dili na ito mahimo na without the revelation of that comes from God. Kitawag sila wise man tungkol kay, muna, ang numero 1, tungkol kay ilang gisimba ang Ginoo. King Herod deeply disturbed when he heard this, and as everyone in Jerusalem. He called the meeting, leading praise and teacher of religious law, and asked, where is the Messiah supposed to be born? In Bethlehem in Judea. And he said, for this is the one the prophet wrote, and you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the last among the ruling cities of Judah. For the ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel. Verse 7. Then Herod called the private meeting with the wise men. And talingan wise men, everybody. Malamang gilipoko ang tao. Naigiskutan ng bugo, doon ay duwa kaklaseng tao. Malamang o bugo. Ang mga wise men, nag-andam kanunay. Pero kato mga tao, mga books. Ito ang mga books tungkol kay natulog sila na wala na sila lana sa ilang lamparahan. Kunya gitawag sila mga books tungkol kay sa dihan na wala na sila lana. Nahibla ko kung sila ipangayo. Nangayo sila. Pero ang mga wise men, dili na pangayo. Ang mga wise men, daghan nagsapi. Ipanalangin na sa Ginoo. Nahibala ka bagana, tungkol kay ipauswag sila sa Ginoo, gitawag sila mga wise men. Now, then he called a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when a star appeared. Then he told them, go to Bethlehem, search carefully for that child. When you find him, come back and tell me, so that I can go and worship him too. Look at verse number 9. After this interview, the wise men went their way, and the star they have seen in the east guided them to Bethlehem. And it went ahead of them and stopped over the place where the child was. Now look at verse number 10. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary. And they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure, chests, gifts,
and gold, gifts of gold and frankincense, o gatong mga pahumot mo igsoon. Ay, balkawa, karang gitawag sa voice na tao. Number one. Oh, ikatawan chikaw. Tungkol bilang ipakita ang tinuod na tinuod. Kurug-kurug. Hinumdumi ang tinuod na Diyos na ay mata makakita. Kay nalunggan na makadungo. Ikaduha, gitawag sila wise na mga tao. Tungod kay sa dihang ilang nakitaan sa silang gisimba. Kung niya ilang giablihan ang ilang mga regalo o kasa. Ang ilang regalo o kasa dili ordinaryo. Ilang gibalot. Iba giingon man ni Pastor Johnny kaganinan. O pa niya akong giingon kaganinan sa church. Usahay mo, mohatag ta para sa Ginoo. Mohatag ta para sa Ginoo at kung ikumot-kumot ang kwarta. Ay, pag ikumot-kumot ang 1,000, kumot-kumot ba yung tinyadaan pag yun? Kung niya imong isuod o silot, envelope imong gihatag, no? Hinumdumi ang inyong itagaan, dili tao, kung dili ang Diyos. Kung Ginoo mo yung itagaan, ang Ginoo kung mo panalangin kanina. Kung niya sa dihan, nakita nila ang bata. Itawag sila wise tungod kay, pwede man nilang simbahon si Mary. Pero nga wala nilang isimba si Mary. Kaya nahibalo sila ang tinuod ng Bisaya. Ang tinuod ng manluluwas, dili si Mary, dili si Joseph, kundi baby Jesus. Amen. Amen. O dito nila gi-offer my son ang ilang mga regalo ng Diyos. Ang kahulugan sa Pasko, my son, maong na ihatag ang atong langiton nga mahal. And He gave His only begotten Son. Kung mausap ang atong unahon, mausap ang atong sinultihan. Kung mausap ang atong sinultihan, mausap ang iso ng imong gibuhat. Itaas na kayo. Kung mausap ang imong gibuhat, ang resulta maayo. Dili ka makadawat og maayo. Once ang imong unahon, dili maayo. Pero kung maayo ang imong unahon, maayo ang pulong mo gawas sa imong baba. Amen. Kung maayo gawas, napulong gawas sa imong baba, maayo may iso ng resulta. Kabubuton sa Ginoo-Ginoo atong sigisilibrar ang Pasko sa dako nga grasya o kaluoy sa Ginoo alang kanato. Katungod niya na dapat mga usap ta, mapag-o ta. Dili lang atong buhok na usap kay imong gipakuluran. Pagsunod adlaw, mawala na po. Pero atong batasan, atong kinaiya, wala na usap. Mao nang si Ginoong Hesus mingon kadto kang Nicodemus. Nicodemus, religious ka na tao. Houston ka na tao. But you are not righteous. You are religious but not righteous. That's why mingon si Ginoong Hesus, you must be born again. Mataw ka pag-usap. E kung mataw ka pag-usap, ang bagong mga butang, hindi mo madawat nagikan sige. Last, ang atong old life, ang atong old life, daan ang pagkatao, hindi na makadawat may kisuot. Unang ingon sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone be in Christ, he is a new person. All things are passed away. Behold, things are become new. Amen. Dili ka makadawat og maayo mga butang kung ang imong old life lang gihapon. Pero kung imong isulob ang newness of life, kung ang imong sa Bible, litas bukas o bukasa ang daan imong pagkatao. And let us put on the new man, the new righteousness that comes from the Lord. Can you say amen? Pero salamat sa imong pulang ang mga iskutan na rin. Bukasa. Nagampo ko that help us, Lord, to be a doers of your word. Not just a listener of your word,
Help us, Lord, to put it into practice. In Jesus' name. At alam mo yung amen. Amen.